Movie recap Tagalog here. Isang high school student na si Mitsuko ang naging kaisa-isang nakaligtas sa isang kakaiba at marahas na insidente sa school bus. Habang siya'y tumatakbo palayo, napupunta siya sa sunod-sunod na surreal at nakamamatay na mga pangyayari, kung saan tila sinusundan siya ng kamatayan sa iba't ibang magulong realidad at nagsisimula niyang questionin kung sino talaga siya. Tumakbo siya papunta sa isang high school campus, kung saan nakaengkwentro niya ang iba pang mga babae, pero nagpatuloy ang karahasan, kasama pa ang mga guro at kaklase. Habang hinaharap ni Mitsuko ang mga kakila-kilabot na karanasang ito, lalo niyang pinag-iisipan ang tunay niyang pagkatao at ang kalikasan ng mundong kanyang ginagalawan. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang school bus na magkatabing bumibiyahe sa kalsada, puno ng mga estudyanteng papunta sa isang outing. Masaya silang lahat, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nagbabatuhan ng mga unan. Maliwanag at payapa ang panahon. Sa gitna nila ay si Mitsuko, tahimik na nagsusulat ng tula sa kanyang notebook. Dalawang babae sa tabi niya ang nangasar dahil nagsusulat siya imbes na sumali sa laro. Agad nilang inagaw ang kanyang notebook at nahulog ang ballpen niya sa sahig. Yumuko si Mitsuko para pulutin ito. Sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas at matalim na hangin ang umatake sa mga bus. Nilaslas nito ang dalawang bus sa gitna at tila hinati din ang katawan at utak ng mga estudyante. Si Mitsuko lamang ang nakaligtas dahil nakayuko siya. Pagtayo niya, nakita niyang nahati ang bubong ng bus at ang mga kaklase niya ay naputol ang katawan. Napatigil siya sa sindak sa nakikita. Ilang segundo pa, dumating ulit ang nakamamatay na hangin. Ngunit ngayon, naramdaman niya ito, mabilis siyang yumuko at muling nakaligtas. Pinagpuputol ng hangin ang mga poste at kable ng kuryente, at nang huminto ang bus, agad na bumaba si Mitsuko at tumakbo sa kalsada. Hindi nagtagal, nakita niya ang isa pang bus, at ang nakakalat na mga katawan ng mga estudyante, pira-piraso at duguan. Napasigaw si Mitsuko at tumakbo ng tumakbo, litong-lito at takot na takot, habang papalapit ng papalapit ang matalim na hangin. Sa unahan, may nakita siyang 4 na babaeng naglalakad sa kalsada. Hinila niya ang isa at itinumba sa lupa, at sa sandaling iyon, dumaan ang matalim na hangin. Namatay kaagad ang 3 kasama nito. Nakaligtas siya at ang isang babaeng nailigtas niya, pero ilang sandali lang, namatay rin ang babaeng iyon dahil tinangka nitong tulungan ang ilang lalaking nakabisikleta na hinigop ng hangin. Muli, si Mitsuko na naman ang nag-iisang naiwan. Tumakbo siya ng mabilis hanggang makarating siya sa isang ilog. Doon, nakita niya ang mas marami pang bangkay, mga estudyanteng inanod at palutang-lutang sa tubig. Hinugasan niya ang kanyang mukha, nagpalit ng malinis na damit imbes na manatili sa dugo ang uniforme, at nagpatuloy na naglakad, hindi alam kung saan pupunta. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa isang exclusive girls' school. Kakaiba, dahil ang uniforme roon ay kaparehong-kapareho ng suot niya. At mas lalo pang nakapagtataka, lahat ng tao roon ay tila kilala siya. Nasa matinding pagkabigla pa rin si Mitsuko kaya hindi niya mabanggit ang tungkol sa kakaibang hangin na pumatay sa lahat kanina. Bigla namang lumitaw ang kaibigan niyang si Aki, nakangiti at nagsabing pumasok siya. Naguluhan si Mitsuko. Hindi niya maintindihan kung paano silang dalawa ni Aki ay biglang magkasama ulit sa isang paaralan. Tiningnan siya ni Aki na parang nag-aalala. Bakit ka nanginginig? Dito naman talaga tayo magkaklase. Biglang yumuko si Mitsuko nang maramdaman niya ang bahagyang ihip ng hangin, pero ngayon, normal lang iyon. Wala namang nangyari. Napabuntong hininga si Aki. Ang weird daw nito ngayon. Naglakad sila papuntang classroom, habang si Mitsuko ay pilit na binubuo sa isip ang lahat ng nangyayari. Hindi nagtagal, may isa pang malakas na hangin na dumaan. Nataranta na naman si Mitsuko at tumakbo palayo sa takot. Hinabol siya ni Aki, pilit siyang pinapakalma. Wala namang masama. Wala kang dapat ikatakot. Sa wakas, unti-unti nang kumalma si Mitsuko. Kahit ang mga guro ay kumilos na parang matagal na siyang estudyante roon. Nang silang dalawa lang ni Aki, nagtanong si Mitsuko kung totoo bang estudyante siya rito. Sagot ni Aki, syempre naman. Kaya naisip ni Mitsuko na baka panaginip lang o guni-guni ang lahat ng nakita niya kaninang umaga. Ikinuwento niya kay Aki ang tungkol sa nakamamatay na hangin na pumatay sa mga kaklase niya. Nanginginig pa ang boses niya habang nagsasalita. Maingat na binuksan ni Aki ang bintana at sinabi, tingnan mo, normal lang ang hangin. Hindi ka nito masasaktan. Inilapit ni Mitsuko ang kamay niya sa hangin. Nang maramdaman niya ang banayad at payapang hangin, unti-unti siyang naniwala. Nagkatinginan silang dalawa at natawang alanganin, pareho nilang ramdam ang kababalaghan ng sitwasyon. Mahina pang sabi ni Aki na baka may memory loss siya. Kaya hindi niya maalala ang school na ito. Pagkatapos noon, sinalubong sila ng iba pa nilang kaibigan. Nagbiruan sila, nagtawanan, at niliban na ang natitirang klase sa araw na yon. Nagpunta sila sa gubat, tumatakbo at nagtatawanan. Muling naramdaman ni Mitsuko ang totoong kasiyahan, kabaliktaran ng matinding takot na naramdaman niya kanina. Pinilit niyang paniwalaan ang sarili na bangungot lang ang lahat ng nakita niya sa umaga. Pagdating nila sa isang lawa, huminto sila para magpahinga. Ikinuwento ni Aki sa iba ang tungkol sa kakaibang panaginip ni Mitsuko tungkol sa nakamamatay na hangin, pero biglang sumabat si Rim. Sabi ni Rim, paano kung totoo talaga yon? Baka napunta si Mitsuko sa parallel world.
Nabasa ko, marami raw parallel universes. Nagtawanan ang grupo, akala nila nagbibiro siya. Maya-maya, may nakita silang unan sa lupa at naglaro sila, nagpapasahan ng unan. Napansin ni Mitsuko ang dalawang babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Ninisyan niya ang mga ito, pero bigla silang naglaho, parang hindi sila umiiral. Sabi ni Rim kay Mitsuko na kung gusto niyang baguhin ang realidad, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi inaasahan, yung kakaiba. Nag-isip ng malalim si Mitsuko sa sinabi nito. Maya-maya, bumalik na sila ni Naaki sa school at pumasok sa classroom. Nakita ni Mitsuko ang isa pang unan sa sahig. Pinulot niya ito at masayang ibinato kay Aki. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang hinugot ng guro ang isang machine gun at walang awang pinagbabaril ang mga estudyante, pinatay ang lahat ng babae sa classroom, kasama si Aki. Muli, si Mitsuko lang ang nakaligtas. Itinutok ng guro ang baril sa kanya at sinabing, magdasal ka bago ka mamatay, ikaw na hindi pumasok sa klase. Biglang may dalawang babae na lumitaw mula sa kung saan at sinagip si Mitsuko, saka tumakas silang tatlo. Nadaanan nila ang isang silid-aralan kung saan patay na ang lahat ng babae sa loob, kaya nagtago muna sila roon. Pero dumating na naman ang isa pang guro at binaril ang isa sa natitirang estudyante. Sinubukan siyang labanan ng isa pang babae, pero agad din itong napatay. Doon na tuluyang nagtapos ang buhay nito. Hinila ni Rim si Mitsuko para makatakas, pero tinamaan din siya ng bala at bumagsak. Sa huli niyang hininga, sinabi niya kay Mitsuko na tumakbo na at tumakas bago pa siya maabutan. Tumakbo si Mitsuko kasama ang ilang nakaligtas, habang pinagbabaril sila ng mga guro mula sa bintana ng classroom, pinapatay ang lahat ng estudyanteng lumiban sa klase. Ayaw nilang may makalabas kahit isa. 5 silang nakatakas palabas ng paaralan. Isa sa mga babae ang tumingin kay Mitsuko at nagsabi na kailangan niyang mag-isip at gumawa ng paraan. Nasa kamay niya ang lahat ng ito. Hindi na intindihan ni Mitsuko kung ano ang ibig niyang sabihin. Biglang bumalik ang nakamamatay na hangin at inihagis silang lahat, pinatay ang 4 na babae, si Mitsuko lang ang muling nabuhay. Sinundan siya ng hangin na parang sabik na sabik sa kanya. Mahaba ang tinakbo niya hanggang makarating siya sa lungsod. Patuloy siyang tumakbo sa mataong kalsada, pero kakaiba dahil puro babae ang nakikita niyang tao. Huminto siya nang makita ang karatulan ng istasyon ng pulis at agad siyang tumakbo sa loob para humingi ng tulong. Sa loob, sinalubong siya ng isang babaeng pulis. Inakala ng opisyal na nababaliw si Mitsuko dahil ayaw niyang magsalita o magpaliwanag kung bakit siya umiiyak. Hingal na hingal, nanginginig, tinuturo ni Mitsuko ang direksyong pinanggalingan ng hangin. Tiningnan siya ng pulis na may pagtataka at bigla siyang tinawag sa ibang pangalan, Keiko. Tinanong pa nito kung bakit siya naka-school uniform. Tumalikod si Mitsuko at tumingin sa salamin at napasigaw sa gulat. Iba ang itsura ng refleksyon niya. Ang pulis pala ay si Tomo at kaibigan talaga siya ni Keiko. Ngumiti si Tomo at sinabi na dapat masaya siya, ilang oras na lang, ikakasal na siya. Si Mitsuko o si Keiko ngayon ay tulala, wala sa sarili, hindi makapag-isip o makapagsalita. Hinayaan na lang niya si Tomo na alalayan siya. Inakay siya nito papasok sa kotse, sinasabing dadalhin siya sa simbahan para sa kanyang kasal. Sa dami ng kababalaghan na pinagdaanan ni Mitsuko, ito na ang pinakakakaiba. Habang naglalakbay sila, kumakaway ang mga babaeng naglalakad sa kalsada, masayang bumabati sa kanya. Parang artista siya, lahat ay bumabati at nagdiriwang para sa kanyang kasal. Pagdating nila sa simbahan, sinalubong siya ng napakaraming babae, binabati siya at binabasbasan. Sa loob, pumasok siya sa isang silid para magbihis, at napatigil, hindi makagalaw nang makita niya si Aki sa harap niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Anong nangyayari? Tanong ni Mitsuko, nanginginig sa takot. Mahinang bumulong si Aki, alam ko ang iniisip mo, hinaan mo ang boses mo. Kumalma ka, ipapaalam ko lahat mamaya. Sa labas, naririnig ang mga babae na nagkukwentuhan tungkol sa kung gaano raw kagwapo ang groom. Pagkaraan, dinala nila ang wedding dress na isusuot ni Keiko. Pinalabas ni Aki ang lahat ng babae sa silid, sinabing kinakabahan pa si Keiko. Nang sila na lang dalawa, tinawag siya ni Aki sa tunay niyang pangalan, Mitsuko, at sinabi na gawin niya lang ang sasabihin nito. Dapat kalmado ka. Huwag kang magpanik. Hindi ko maipapaliwanag lahat ngayon, binabantayan tayo. Buong tiwala si Mitsuko kay Aki, kaya hinayaan niyang tulungan siya. Tinulungan siya ni Aki isuot ang wedding dress, sinigurong mukhang perpekto ang lahat. Pagkatapos niyang magbihis, pumasok ang ilang babae para ihatid siya sa seremonya. Pero biglang umatake si Aki, pinatay ang lahat ng babae sa loob. Gusto niyang turuan si Mitsuko kung paano lumaban. Inabot ni Aki sa kanya ang isang sirang bote at sinabi, gamitin mo ito. Atakihin mo ang sinumang magpaparamdam ng panganib sa'yo. Tumango si Mitsuko at naglakad papunta sa altar, hawak ang basag na bote sa halip na bouquet. Pumalakpak ang mga bisita, lahat babae masayang sumisigaw ng pagbati. Pero sumunod ang nakagugulat na eksena. Sa harapan niya, isang kabaong ang nakatayo, wala ang groom. At nang bumukas ito, naroon ang bangkay ng lalaking dapat niyang pakakasalan. Mukha itong baboy. Nag-iba bigla ang kilos ng mga bisita, tinutuya siya, tumatawa, at itinutulak siya papalapit sa kabaong. Pilit nila siyang pinapahalik sa bangkay.
Napasigaw si Mitsuko at sinaksak ang bangkay gamit ang bote, saka humarap sa mga babae sa paligid niya, nakataga siya ng ilan, puno ng takot at pagkabaliw. Lumabas si Aki, pilit siyang pinapakalma. Pero biglang lumitaw ang dalawang guro mula sa paaralan. Magkasamang lumaban sina Mitsuko at Aki, at matapos ang mabangis na sagupaan, natalo nila ang mga guro. Tumakbo silang palabas ng simbahan, tumatakas. Nagpaiwan si Aki upang ilihis ang atensyon ng mga guro habang tumatakbo si Mitsuko palayo. Bigla naman may lumitaw na babaeng naka-sports attire at hinarang si Mitsuko. Tinawag niya ito sa panibagong pangalan, Izumi, at sinabing sumama siya sa maraton. Tumingin si Mitsuko sa isang salamin sa tabi at muling natigilan. Iba na naman ang anyo niya. Naka-athletic outfit siya at mukha siyang ibang-iba. Siya na ngayon si Izumi, isang sikat na runner na hinahangaan ng lahat. Pinalibutan siya ng mga taong nagsisigawan, masayang tinatawag ang pangalan niya. Tumakbo si Izumi kasama ng iba pang runners. Isa sa mga babae ang ngumiti at nagsabi, "Mabilis ka pa rin katulad noong nasa school pa tayo." Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito at hindi na siya nagtanong. Hindi na niya gustong malaman pa ang kasagutan. Naalala niya ang sarili niya bilang isang babaeng malayang tumatakbo, kaya nagpasya siyang mag-enjoy na lang at ipagpatuloy ang pagtakbo. Nakita niya ang mga kaklase niya noon na tumatakbo rin sa tabi niya sa maraton, pero biglang lumitaw ang lalaking may mukha ng baboy at ang mga guro, hinahabol siya. Sumigaw ang mga babaeng tumatakbo kasama niya, "Magpakatatag ka. Ikaw lang ang makakatakas sa mundong ito." Lumabas si Izumi sa track, binuhos ang buong lakas hanggang sa marating niya ang dulo ng gubat at huminto sa harap ng isang madilim na kuweba. Sa loob, napansin siya ng isang kakaibang babae. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala siya sa malalim na bahagi ng kuweba, kung saan may ilang babae pang nagtipon-tipon. Nakakatakot ang itsura nila. Parang mga kamukha niya pero nakatakip ang buhok sa mukha at matindi ang presensyang dulot nila. Malamig na sabi ng babaeng nagdala sa kanya na kapag hindi siya namatay, silang lahat ang mamamatay. Bigla siyang inatake, tinangkang patayin si Izumi, pero dumating si Aki sa tamang sandali at iniligtas siya. Mabilis na sinabi ni Aki na ulitin niya ang sasabihin nito kahit anong mangyari. "Sabihin mo ng paulit-ulit, ako si Mitsuko." Nanginginig at litong-lito, inulit ni Izumi, "Ako si Mitsuko, ng paulit-ulit." Habang inuulit niya yon, tumitibay ang boses niya hanggang sa tuluyan nang nagbago ang katawan niya. Muli siyang naging si Mitsuko. Tumingin si Mitsuko kay Aki, nagmamakaawa. "Pakiusap, ipaliwanag mo lahat." Malalim na napabuntong hininga si Aki. "Hindi tayo nasa totoong mundo, Mitsuko. Lahat ng ito, ilusyon, gawa-gawang realidad. Ikaw ang pangunahing karakter dito. At kung gusto mong makalabas, kailangan mong hilahin ang dalawang wire sa pulso ko at patayin mo ako." Mahinahon pero mabigat ang tono ni Aki. "Yan lang ang paraan. Kapag ginawa mo ito, mamamatay ako, pero ikaw, makakalaya ka. Aabot ka sa control center ng mundong ito." Umiling si Mitsuko, umiiyak. Hindi ko kaya." Sinampal siya ni Aki gamit ang ballpen, sumisigaw, "Gawin mo." Wala nang ibang paraan. Humahagulgol, napilitan si Mitsuko. Hinawakan niya ang dalawang wire at marahas na hinila. Biglang napunit ang katawan ni Aki sa gitna at agad itong namatay. Sa sandaling iyon, nakalaya na si Mitsuko. Pagmulat ng mga mata niya, nasa loob na siya ng isang restaurant, at sa unang pagkakataon, napaligiran siya ng mga lalaki. Nagulat siya, naglakad paabante, litong-lito hanggang mapansin niya ang isang poster sa dingding. Nasa poster ang tatlong mukha, Mitsuko, Keiko, at Izumi. Isang advertisement ito ng video game. Sila ang tatlong pangunahing karakter. Doon niya nalaman ang katotohanan, nasa isang dystopian future city na siya, pinamumunuan ng mga lalaki. Lalaki lang ang naninirahan doon, mga taong adik sa mararahas na laro at survival challenges. Ang game na pinagbibidahan ni Mitsuko, Keiko at Izumi ay tinatawag na TAD. Lumapit ang isang lalaki sa kanya, nakatitig na parang may pagkilala. "Kilala kita," sabi nito. "Nasa future ka na." Nanlaki ang mga mata ni Mitsuko, nahimatay siya. Pagdilat niya, muli siyang nasa loob ng isang kuweba, kaparehong-kapareho ng kinatatayuan niya noon. Sa loob ng kuweba naroon ang lahat ng karakter mula sa laro, ang kanilang mga katawan ay parang mga manikang walang buhay. Habang lumalakad siya papalalim, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa harap ng isang malaking screen, nilalaro ang taggamit ang karakter ni Mitsuko. Lumingon ito sa kanya at sinabi, 15 taon na ang nakalipas simula noon. Noong high school ka pa, hinangaan kita. Pagkatapos mong mamatay, kinuha ko ang DNA mo at ng mga kaibigan mo at gumawa ako ng 3D na mga kopya ninyo. Napatigil si Mitsuko, nanigas sa takot habang nakatitig sa mga kopyang kamukhang-kamukha niya at ni Aki na nakatayo roon. Ngumiti ng kakaiba ang matanda. "Ginawa ko ang mga kopyang yan para magamit ko sa laro ko," sabi niyang may pagmamalaki. Maya-maya'y pumasok ang isang binatang lalaki at inutusan si Mitsuko na humiga sa kama. "Gawin mo ang sinasabi niya," utos ng matanda. Nanginginig sa takot, nagsimulang maglakad si Mitsuko papunta sa kama. Papalapit na ang lalaki para hawakan siya nang bigla niyang maalala ang sinabi ni Rim, "Gumawa ka ng hindi inaasahan, isang bagay na lampas sa ordinaryo, kung gusto mong makatakas sa ilusyon na kinalalagyan mo." Pinahawakan niyon ni Mitsuko. Parang sumabog ang lahat sa loob niya.
Nagsisigaw siya sa matanda, inatake ang binata, at sigaw ng sigaw, itigil mo ang pagtrato sa mga babae na parang laruan mo. Kumuha siya ng unan at hinampas ito ng malakas. Kumalat ang mga balahibo sa hangin, nagiging pula na parang dugo. Pagkatapos ay dinampot niya ang metal na pamalo sa kamay ng matanda at sinaksak ang sarili sa dibdib. Napasigaw ang matanda sa pagkagulat dahil ang pagkamatay niya ay tuluyang gigiba sa buong laro. At iyon nga ang nangyari. Namatay sina Mitsuko, Keiko, at Izumi at gumuho ang mundong ginagalawan ng laro. Sa wakas, nakalaya si Mitsuko, buhay na muli sa tunay na mundo. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.